Breaking news! Ano ba talaga? Nasaan ba talaga si Saldico Jr.? Ano ba talaga ang katotohanan? No, hindi malaman kung sino nagsasabi ng katotohanan. Kung si Harry Roque ba o itong nakuha ng Net25 sa Czech Republic o si Junior na nagbabalita dito na siya sabi nasa Custodia daw ata o nahuli daw basta itong si Saldico, no? Sino ba talaga? Kayo humusga kung sino talaga nagsasabi ng katotohanan. Kasi dito mo makikita talaga yung sinasabi natin nakaraan na kung ba't napipake news ang tao. Kaya napipake news ang tao, hindi naman dahil sa maling balita lang kundi dun sa kabagalan na dapat asikasuhin na hindi maasikaso. Halimbawa, bigyan ko example, ha? Imbis na, halimbawa yung investigasyon, imbis na mailabas ng tama, hindi mailalabas ng tama. Na ang gagawin nila, madidelay. Ang mangyayari, yung mga tao magkakaisip ng mga sari-saring opinyon at yung opinyon na yun, mga anak. At yung mga anak na opinyon na yon, magsasari-saring kwento at yun na magiging fake news. Katulad ng kalusugan dati ng Pangulo, di ba? Hinihingi ng taong bayan kung anong kalusugan niya. Kung ano ba talaga ang kalusugan mo, Junior, isabihin mo sa amin. Hanggang saan may nagsasabing ganito, hanggang sa magsari-saring opinyon na imbis sasabihin lang, ito ako, buhay na buhay ako. Di ba? Tigil nyo na yung usapan nyo. Hindi, ginawa niya, di ba? Isang linggo na bago makalipas, saka nag-jogging-jogging, nag-jumping jack, di ba? Dapat sa umpisa pa lang ginawa niya na yon. Kasi ang mangyayari, magbubunga ng malaking fake news. Kasi habang tumatagal ang isang tanong na hindi masagot, nagkakaroon ng mga katanungan sa ibang tao, yung utak nila, doon nabubuo ang salitang mga fake news. Diba? Kaya ganito rin to. Itong si Saldico, kaya hindi natin maiwasan, nasa na ba si Saldico? Ano ba talaga? Asan ang picture? Asan ang update? Diba? Ito yung ibig sabihin nito, no? Pero hindi naman tayo tutusan sa sinasabi ng Pangulo. Naniniwala tayo sa sinasabi ng Pangulo na si Saldico nahuli. Pero ang tanong na malaki dito, sino nagsasabi sa kanila ng totoo? Di ba? Yun lang yun Di ba? Okay, dito. Dumako tayo dito ngayon sa Net25, naglabas ng resibo. Tungkol po dito sa sinasabi na kung nasaan kinaroroonan ni Saldi, no? Ang sabi ng iba kasi, ganito tsore ng iba. Maaring baka ito ay isang diversion tactics na naman. Para yung impeachment, mabaling. Bakit? Di ba dapat ang impeachment matutukan? Yun na nga Siguro para chismis naman tawag yung paniwalaan na, pero may punto. Siguro para papalitawin na si Saldi, papaputokin si Saldi, sabi ng iba, papaputokin pangalan ni Saldi, para yung ginagawang impeachment kay Sara, wag ma-focus ng mga DDS para solid talaga matanggal si Sara, di ba? Kuwari may isa pang issue na kababalingan, asa si Saldi, palaisipan, alam mo, hindi ma-solid si Sara na mga sumuporta, mabaling doon kay Saldi, alam mo, mahati-hati yung opinion ng tao, di ba? Alam mo, parang ganon, imbis na kay Sara lang ma-focus yung attention ng mga taong mga DDS, mapunta rin kay Saldi. No, parang ganoon no? Hinala naman ng iba yan, no? Ito painggan po natin itong sa Net25 na siniwalat sa pamagitan ng kanilang hawak na galing Czech Republic yata. Huntahan, pati sa parlor, at alam mo ba, pati sa bilangguan, ito ang usap-usapan ng mga bilanggo ngayon. Huli ba talaga si Saldico? Yun, sabi ng Kosa, nag-aabang na kami rito Iuwi na si Saldi, sabi ng isa. Ano ba iuwi? Hindi naman nahuli. Ang nangyari siguro, na-hold, pero hindi arestado. Dahil kung talagang nahuli at arestado, natural, magkakaroon ng pahayag ang Czech Republic dyan. Oo nga. Pero alam mo ba, na mismong ang gobyerno ng Czech Republic, nagsasabing wala kami report yan walang report. Pero baka kasi depende yung tanong Baka kasi confidential yan Baka siguro ang tanong diyan, nasan ba si Saldi, nandiyan sa inyo, wala. Kasi pag sinabi si Saldi ba nahuli, pwede nilang sabihin wala kaming report. Pero pag ang tanong, nandiyan ba si Saldi, pwede nilang sabihin naka-detain sa kanila. Alam mo yun, kasi gaya ng mga kung ano yung tanong mo, yun lang sasagutin nila. 'Di ba? Pag sinabi nila anong pangalan mo, yung pangalan lang nila sasabihin sa'yo, hindi apelido. Hindi mo naman kasi tinanong kung ano apelido Parang ganun lumalabas, no? Kaya ito, pero hindi naman siguro ganun, no? Kasi official naman to, Pilipinas nang hihingi na nasa si Saldico, walang report daw ang Czech Republic batay sa Net25. Dito kay Jen Saborjaga ba to? Baka sabihin nila kung nagkaroon na tayo ng kathang isip Ito po, nasaan na yung report ng Czech Republic. Saglit lang po,
Baliktad pala itong ano eh. Yung nasa dulo, ang number 1 eh. Teka lang inaang, ha? Ito. Kuya Benny. Sinabi po ngayon ng Czech Ministry of Justice. Ministry of Justice, ha? At ito ho'y nasa mga report naman, wala itong natatanggap na opisyal na impormasyon tungkol po sa pagkakaaresto kay dating ako Bicol Party List Representative Saldico. Ayon po, ito may kino-quote pang pangalan eh. Ministry spokesperson Marqueta Androva. Sabi po ni Marqueta, wala pa silang impormasyon tungkol kay Saldico at sila mismo nakikipag-ugnayan sa mga pulis doon. Oh, ayan ha, kanino kayo maniniwala? Naniniwala naman kami kay Junior. Pero ang malaki tanong dito, kanino kayo maniniwala? Di ba? Yun lang, hindi natin sinasabing hindi totoo si Junior ha. Kanino kayo maniniwala? Si Junior nagsasabi dito na nasa huli daw yata. Hindi ko alam kung saan niya huli yun. O etong mismong minister yata ng Czech Republic na sinasabi, wala silang report. So, ibig sabihin, wala silang nahuli man o ano. Hindi rin po nagpalabas na opisyal dito naman sa ating bansa ang Department of Foreign Affairs tungkol dito. Ibig sabihin, opisyal na yung mga kausap nila, walang pinalabas tungkol dyan. Hindi kaya talaga si Saldico ay gumagawa ng kwento? Tapos, maski ang Pangulo ay nabiktima. Di ba? Hindi kaya, Pangulo, may traidor dyan sa kabinete mo, may traidor dyan sa kasamahan mo, na sinusupot ka na binubulungan ka, sir, nahuli na si Saldi. Tapos, kasi ang Pangulo, hindi naman talaga ikaw, may oras pa ba si Pangulo para mangkalkal kung nasa si Saldi? Siyempre, mga tauhan niya magsasabi niyan. Hindi kaya nilalaglag ka ng mga tauhan mo dyan para palabasin na sinungaling ho kayo? Aba, bantay-bantayan yung mga tao nyo dyan, ha? Hindi wala akong sinasabi kung sino, pero baka lang. Baka meron sa paligid nyo, di ba? O baka naman niluluto na kayo kasi 2 years na lang kayo, di ba? May mga gahaman dyan sa posisyon na gusto maging presidente, ha? Papunta-punta pa doon sa bahay ng naghalo ng semento ba yun? Di ba? Mag-ingat ho kayo, Mr. President. Mr. President, mag-ingat ho kayo. Hindi lahat po ng katabi nyo mabuti. Di ba? Mahirap di ba? Isipin nyo yung lamok na lang eh. Di ba? Natawa ako sa comment eh. Yung isang produkto na kung saan, yung pumapatay ng lamok, alam nyo na kung ano yun, di ba? Yung pang-spray. Di ba? Nandun pa yung picture ng lamok, di ba? Sa pang-spray. Pero hindi nila alam, pamatay ng lamok yun. Di ba? Kaya hindi lahat po ng nasa tabi mo, loyal sa inyo. Baka may traidor po sa inyo dyan, ha? At kayo pagbintangan ng fake news. At pag napagbintangan kayo, sinisira po kayo ng mga yan. Kasi yung mga yan, baka lang ha, yung mga yan, pag malapit na kayo mawala bilang Pangulo, layasan lahat kayo niya, pupunta sa pinklawan niya mga yan. Kakapit sa pinklawan niya mga yan. Kakalabanin ng mga Duterte. Oh. Di ba naalala mo nung si Arnie Tevez nahuli sa Timor-Leste? Oo. Pati videos, pictures. O, kompleto. Habang naglalaro ata ng golf. Diba? Hindi, yung kay Tevez kasi nakahuli doon, merit notice kasi yon, Interpol, kaya may video. Ito kasi, nahuli si Czech Republic, ang nakapag-ataka nga naman, wala naman isang picture, wala lamang isang report. Ano ba talaga? Junior. Agad-agad, meron agad na report ito sa atin. Oo. At ganoon din yung iba pang mga nahuli. Lalo nga ito, controversial na tao ito. Di ba? Teka lang, ano ba nung sinabi noong nakaraang Biyernes? Saan ba nagsimula itong mga report na ito? Sa pahayag ng Pangulo. Ayun. Mismo yatang sa Pangulong Bongbong nag-announce, no? Oo. Na nahuli na po Saldico caught in Czech Republic. Oo. Pero ito ngayon ang salita naman ng gobyerno. Ayan, sige. Ito, tiniyak ng gobyerno na ginagawa nila ang lahat para maibalik sa bansa sa lalong madaling panahon si dating ako Bicol Party List Representative Saldico. Yan, kung talaga Hindi kaya, ito lang ha, hakalan to, huwag niyong paniniwalaan ha, chorya, haka, baka, opinion. Di ba sabi ko nga sa inyo, hindi kaya ito pinapuputok lang nila para sabihin yung impeachment, magbabigyan ng daan talaga, para yung mga DDS nakapokus kay Saldi, hati yung opinion baga, hindi mapokus kay Sara, para masulit yung pagkaka-impeach kay Sara.
Di ba parang extra ano? O kaya yung GAA ba yun? May mga usapin eh. May mapagtatakpan eh. Di ba? Kasi nakakapagtaka eh. Parang ang tagal na mula nang sinabing nahuli si Saldi, pang-apat na araw na yata ngayon o pangatlo, ni update o wala, basta sinasabi tutugisin namin. Iuwi si Saldi. Ano to, surprise? Dapat karapatan malaman ng sambayan ng Pilipino kung nasan si Saldi na. Bakit? Unang-una, ang pinag-uusapan dito, pera ng kaban ng bayan nakuha. O palagay natin, siya suspect, no? Karapatan lalo ng Pilipino na malaman kung nasan siya. Kasi gusto namin makulong yan. At gusto namin mapanagot yan. Di ba? Kung gano'n na, kung sakaling siya lang ang mastermind, ha? Di ba? At gusto namin mahuli din ang iba pang mastermind. Di ba? Kaya karapatan namin hanapin ano na ba talaga ang update kay Saldi. Nahuli ba? Nandyan na ba? O natatawagan nyo ba? Asan ang litrato? Karapatan namin yon, di ba? Hindi kami nanghihingi ng anumang ebidensya nyo na talaga nahuli. Ang gusto namin talaga, kung nahuli talaga, karapatan namin malaman. Video message, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nanatiling nasa kustodiya ng Czech Republic si Ko. Noong nakarang linggo, iniulat ni Marcos na naaresto si Ko sa Czech Republic dahil sa paglabag sa mga patakaran ng immigration. Ako naman, Diba? Kuya Benny, kung ako Pangulo, hindi ko basta-basta i-announce na ganyan yan. Oo. Diba? Diba? Kasi magiging ano yan eh. Hindi, yun na, totoo yan. Kung ako sa Pangulo, hindi ako basta-basta mag-ano hanggat wala pa talagang kumpirmasyon. Kaso, ang gusto sabihin dito ni ni Jen, para bang lumalabas may something na bakit in-announce to. Ang hinala ng iba, yun nga naman, impeachment kasi ni Sara Duterte, itong darating, kailangan may panibagong issue na mapagpukusan, na maipush para yung narrative ng mga Duterte malihis doon kay Saldi. Na maipush na mahuli si Saldi. Para lumabas, makipagsabayan. Habang ini-impeach si Sara, itong si Saldi, mapainan yung mga DDS na, uy, malapit na mahuli si Saldi, ayos. Kahit ma-impeach si Sara, at least itong si Saldi, kakanta na ko, sino mastermind. Parang ganun ba, lumalabas? Para bang, yung mga alam mo naman, yung mga ibang DDS, kumakagat dyan. Sabi ko sa iyo, wag kayong kakagat dyan eh. O ano man ano yan wag kayong kakagat eh. Mag-focus kayo dito sa issue na to eh. Di ba? Kaso, pinakagat sila, itong issue na kay Saldi, atat na atat ng mga DDS, syempre, na lahat malaman kung sino talaga mastermind. Ngayon, lahat nakapokus dito, napabayaan nila kay Sara. Di ba? Si Sara, ano yun? Gets niya, parang may something eh. Pero, huwag natin hatulan. Hintayin pa natin mga dating na araw kung talagang totoong nahuli si Saldi. Tanong nga ng tao, ano ang layunin? Bakit ang Pangulo pa ang mismong nagsalita? Tapos sabi niya, ang pakiusap pangaro niya kay Saldi ko, tell all. Sabihin mo lahat. Yan ba yun na para lang ipakita sa tao na talagang malakas ang loob ng Pangulo na harapin si Saldi ko? Nako po, naks naman. Di ba? O baka malis lang yung issue sa impeachment. Na para kunwari, wala kami alam dyan. Parang gusto namin, basta kami, tiutugis namin si Saldi. Busy kami kay Saldi para palagutin yung bansa, para masabi. So, hindi lang si Sara ang pinupukusan natin, ha? Pati si Saldi, gusto hulihin yung mastermind, di ba? Para dalawa. Para nga man dalawa, di ba? Okay, gets nyo? Para, kasi baka sabihin nyo, si Sara lang ang kumikilos kami. Hindi. Pati si Saldi, katibayan namin, si Saldi, inuhuli namin. Ibig sabihin, parehas namin gustong maimbestigahan si Sara, pati itong mastermind ng kay Saldi. Come on. Di ba? Sorry lang naman yan, sorry. Hindi ko siya sabi talaga yan. Panaginip ko lang naman yan. Ang sinasabi. Kasi nga, pinararatangan siya. Oo, diba? dahil siya na ang direktang pinararatangan ni Saldi ko. For PR purposes, medyo maganda naman. Tama naman yan. Yun, But again, lalo pa, buong Pilipinas na naghahanap sa kanya. Pero since Pangulo nagsasalita, dapat naman 100% sure tayo. Confirm tayo dapat. May hawak tayong papel galing sa Czech Republic, may hawak tayong video o litrato malaki. Alam niyo naman. May proof of life di ba? May proof of life. Kasi sa panahon ngayon, hindi na uso daldal eh. Hindi na uso yung mga lista-lista eh. Ang uso ngayon, litrato na. Nagaling mismo sa otoridad. May resibo. Yun na lang. May resibo. Dahil yung tungkol sa mga flood control na yan,
Eh, mga may resibo. Kasi tayo man di ba sa media, huwag na natin ipalagay siyang Pangulo, no? Huwag mo na ang Pangulo. Tayo lang. May nagsabi sa atin, Benny, Jen, si Saldico nahuli. I-announce ba agad natin dito? Di ba? Hindi natin gagawin na gano'n. Kailangan, mag-verify tayo. O, siyempre. Kailangan may resibo. May Tapos papakita may ka. quote tayo kung sino Yan. nagsalita, di ba? Oo. Kaya kung halimbawa, ako ang Pangulo, lahat ng kapangyarihan sa akin, Pangulo ko ng bansa Sino magtatangkang manloko sa akin? Kung halimbawa sabi, mahal na Pangulo, kumpirmado po. Di ba? Nahuli talaga. Anong katibayan? Ay, mayroon ba tayong video? Sige nga. Pagsalitain natin ng Pangulo. So would you imagine, ito, Pangulo na nagsasabi na Oo. sa lalong madaling panahon na ibabalik dito. Ang Yan. sagot naman ng PNP, nakahanda na Yan ang sinasabi ang ko. Philippine National Police para sa pagdating ni dating ako Bicol Party List Representative Saldico. Yan, kita mo. So, isipin mo, nakahanda na. Buong gobyerno. Di ba? Oo. Buong gobyerno. Pero, Teka lang, pakinggan mo na natin. Gusto mo pakinggan ng Pangulo mismo? pakinggan nga Sige, natin. pakinggan natin. Kayong dalawa lang nagsasabi niyan. Kabuting kahoy kayong dalawa Sige nga po. Mahal na Pangulo, pakisabi nga po. Nananatili po siya sa kustodiya ng Czech Republic at isinasagawa natin ang lahat ng mga kinakailangang hakbang para sa kanyang pagbalik dito sa Pilipinas. Inutusan ko ang Department of Justice kasama ang Department of Foreign Affairs na pangunahan ang pakikipag-ugnayan sa mga otoridad ng Czech Republic upang matiyak na maayos at naayon sa proseso ang lahat ng kinakailangan. Ang ganitong mga proseso ay may sinusunod na mga legal na hakbang sa pagitan ng mga bansa. Kaya't nangangailangan na sapat na panahon upang maisagawa ng tama. We will bring Saldico home and we will do so in accordance with the law. He will answer to the Filipino people. Alam mo hindi naman magsasalita ang Pangulo ng ganito. Magagayad sa kanya si Republic kasi Pangulo siya. Malamang sa malamang may impormasyon si Pangulo talagang totoo Hindi talaga siya nag-research niya, tingin ko Pwede, kung may laptop siya sa tabi niya bago matulog, nakita niya, nakipag-usap siya. Pero kadalasan mga staff niya yan Hindi kaya may traitor dyan sa'yo, Pangulo? Hindi kasi nalilito kami. Sabi naman ng Czech Republic, sabi lang dito sa Net 25, wala daw sa info report. Ngayon naman, sabi mo, nasa custody. Ano ba talaga? Mahirap to, di ba? Kasi parang lamang yung secret, mas lamang din ang sasabi ng Net 25 kaysa sa sinasabi niyo po. Parang gano'n nakikita ng iba Yan, depinido ang Pangulo na sa kay Benny Sabi sabihin, kung siyang tatanungin, talagang kumpirmadong nandun talaga at nahuli talaga si Saldico. At pipilitin niya, tinitiyak na pauwi sa Pilipinas Oh. Pero ang tanong nga ngayon din, hindi sa nagdududa ako sa Pangulo, Kuya Benny Pero hanggang ngayon nga po, wala tayong malinaw na proof pruweba. of life. Di ba sabi natin, resibo. Ang malinaw yung malinaw ba yun? Yung sinabi ni Harry Roque? Well, meron din daw kanina, nag-live ata si Harry Roque. Sabi niya, meron ba tayong kopya noon? At may video tayo noon nung marinig naman natin yung sinasabi niya? Di ba baka sabihin, parehong tayo lang na naman may gawa nito. Yun na nga, Sige nga, yung announce siya, sabi ni Saldico, ako'y naninindigan, sabi niya, wala pong, Saldico nahuli daw sa Czech Republic. Ito, pinabulaanan ni dating presidential spokesperson Harry Roque ang mga ulat na naaresto si Saldico sa Prague. Sa isang social media post, sinabi ni Roque na fake news. Ito na pinakakalat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Roque, nagpag-ugnayan siya sa mga otoridad sa immigration sa Prague at nakakuha umano siya ng kumpirmasyon na wala sa kanilang kustodiya si Ko. Inakusahan din ni Roque ang administrasyong Marcos ng pagtatangkang sirain si Ko. Giit nito, kung wala si Ko, hindi mabubuo ang kwentong nais palabasin ng administrasyon. Pero ako naman, Kuya, again, hindi ko maubos maisip kung talagang walang kumpirmasyon, hindi po i-announce bilang isang, kaya huwag natin pag-usapan ng Pangulong Bongbong, di ba? Kahit na isang mababang opisyal lang, hindi magsasalita ang ganun. Ibig sabihin, totoo talaga na may impormasyon siya nakarating sa kanya. Pero hindi natin alam kung may totoo ba yung ipinarating sa kanyang impormasyon. Yun ang mahalaga dun Kasi alarma to Alarma ho to Para lumalabas pinagbabawal natin ng fake news tapos tayo pala ang
biktima rin ng fake news at tayo nagpapakalat din. Parang ganun lumalabas no? Masakit sa tao itong mga nakasuhan ng fake news, no? Parang, ano ba talaga, totoo? Walang confirmation. Yes. Diba? Most probably, nandoon, pero hindi natin alam ano nangyari. Naway, ligtas siya. Yun na lang ang ipanalangin din natin na ligtas siya at naway nasa maayos siya doon, no? Dahil kailangan natin siya rito sa bansa rin talaga para malaman ng taong bayan kung ano ang pawang katotohanan tungkol dyan sa mga nangyari sa flood control na yan. At mukhang sa mga video pinalabas ni Saldico, tsaka siya daw ang doon, bumuo Di ba siya daw ang pinaka-idea, nag-isip nitong usapin ng flood control scandal na ito. Parang lumabas siya yung big boss Yun na nga. Ganun ang Parang siya ang nag-orchestrate daw. Di ba yun ang mga balita? Isang malaking kalokohan yan. Siya architect ng kalokohan na chairman lang siya ng budget appropriation, tandaan nyo. Sa chairman ng appropriation, may mga pumipirma dyan na matataas. O, kayo sumagot kung sino. At saka, nung bang nahuli siya lang mag-isa? O kasama ang pamilya? Wala. Kung kasama pamilya, may absuelto. Pero kung halimbawa nakipag-ugnayan ng Pilipinas talaga doon sa Czech Republic, habang nahuli siya sa Czech Republic, yung araw na yon, ma-hold si Saldi para pauwiin sa Pilipinas, deportation. Pero halimbawa, yung araw na yon, nahuli si Saldi at binalita lang kay BBM at tapos napakawalan din, yun na mahirap. Hindi naman siya sadyan ng maparating sa Pangulo na fake news pala. Alam mo yun? Coincidence. Wala ka doon nag-iisa si Ginoong Saldico. Walang Kung talagang nahuli Yeah. Pero again, huwag niyo pagkamali na kami nagdududa sa Pangulo. Sabi nga namin, ang lahat ng kapangyarihan na sa kanya at pwede niyang i-check yan, i-double check. Ang ating Let's go po, kahit picture lang Picture na nyo po, ikaw Pangulo, manghingi ka. Ikaw na nga nag-report manghingi ka ng litrato, pakita mo kung talaga nahuli para yung Pilipino satisfy, di ba? Hindi naman namin gusto makita ang litrato para patunayan fake news ang Pangulo Hindi naman yun Wala kaming pakialam kung na-fake news ang Pangulo o hindi. Ang sa amin lang, inaalam namin kung nahuli talaga si Saldi, kung nandoon o hindi. Para malaman namin kung uuwi ba siya o hindi. Gets nyo ba? lamang inihahatid natin yung mga kuro-kuro at haka-haka na nasa isipan ng ating mga kababayan. Gayong gulong-gulo na. Yung sa mga nangyayaring sitwasyon ngayon sa ating politika, ay gulong-gulo na po ang isipan ng ating mga kababayan. Kung kaya, huwag na natin dagdagan pa. Kung ano yung totoo, ay ilabas naman po natin. Kasi alam mo, Diba? Benny, kung halimbawa lang na hindi to totoo ito, ang laking kahiyan sa Pangulo niya. Ang laking Naku po. kahiyan nito. Ito nga kaya, Laking kahiyan. makikita mo rito talagang yung istorya Paano? makikita, alam mo yung yung salitang minamasahe yung istorya. Ito, meron na. Pagbabalik ni Saldico sa Pilipinas, posibleng abutin ng ilang buwan. Kita mo na. Di ba? Meron ng ganitong storya. Si Diba? Secretary John Vic Remulla naman sabi, 1 hanggang 3 linggo. Di ba? Diba? Ito, basahin natin Sige, yung balita sige. to. Naniniwala ang ilang eksperto sa international law na maaaring abutin ng ilang buwan bago maibigay sa mga otoridad ng Pilipinas si Saldico. Naku po, aabutin el linggo, buwan. Naku po. Si Sara na nakaupo niyan. Ito ay kung lalabanan ng dating kongresista ang deportation at humiling ng asylum sa Czech Republic. Alam nyo, atulan nyo na si Saldico ngayon. Dahil pag yan naabutan ni Sara, kung sakali maupo siya, malamang si Saldico, gagamitin niya ng kakantayan kay Sara, at si Sara, pag dumanta lalo yan, mapapahuli kayo. May mga mastermind dyan. Sinabi rin nila na nakadepende ang bilis ng pagbabalik kay Ko sa Pilipinas sa diplomatikong negosasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Lalo pat wala nilang extradition treaty ang Manila at Prague. Kita mo na. Di ba? Wala pala doon, Sa ilalim ng batas ng Czech Republic, dapat maglabas ng desisyon ng pulisya doon tungkol sa administrative deportation sa loob lamang ng 7 araw mula sa pagsisimula ng proceedings. Dapat naman maihain ang apela sa loob ng 5 araw. Kailangan maipatupad ang deportation sa loob ng 7 hanggang 60 araw matapos ilabas ng Czech Police ang desisyon nito.
Yan ang pala ang proseso. Yan ang Yun ang legal process sa proseso. kanila. Pero, Oh. again, ang mabigat dyan, wala tayong extradition treaty. Paano kung meron na siyang pasaporte sapagkat kinumpirma na siya ay mamamayan ng Portugal? Portugal. Paano Diba? kung ang gamit niyang pasaporte ay pasaporte ng Portugal? Yun na nga. Pero, again, wala namang resibo yung usapang yan. Di ba? Wala tayong nakitang kopya niyan. Well, kung talaga namang siya ay Portuguese. citizen na ng Portugal, napakabilis naman na hingan ng kopya ang Portugal ng Pilipinas tungkol dyan sa kanyang bagong pasaporte, di ba? Totoo. Tsaka yung mga counterpart ng Department of Foreign Affairs, check yun. Ako, ay wala. Oo, may Abel. kopya sila Sa niyan. isang bansa na kagaya natin, lalo ngayon, ang teknolohiya. Kasi pag ang isang, tandaan nyo po pag ang isang national o ibang lahi, dito ka sa Pilipinas pag may nahuling incheck, di ba? O kaya ibang lahi na gumawa ng kalokohan, di ba? Pinapaalam kagad sa ibang bansa. Doon sa, nahuli Chinese, ipapaalam kagad sa embassy, di ba? Malalaman kagad ng otoridad ng China yon. Ganun kabilis po yun, lalo technology niya, sasabi nila. Ngayon, si Saldi ko nahuli, dapat may litrato yan, o talaga na-alerto na kagad. Alam mo yun, mabilisan talaga ang issue kasi ibang bansa si Saldi ko, alam nilang Pilipino eh. Di ba? Yeah. Kuya Ben, picture lang. Message mo, segundo, makakarating ang picture. Oo nga, kaya Katibayan nga mo lang. i-analyze kung sino siya. Yun na. Bakit? Ang mahirap nito, baka may picture na sila, ayaw nila muna ilabas. Hinihintay muna nila may magkamali, may mga fake news, para may mga ma-take down na page, may maparusa, may makulong, sa kanila lalabas may picture pala sila. Yan ang mali. Kailangan kung may picture kayo, ilabas nyo na. Sa pamamagitan ng AI ngayon, sasabihin sa'yo, ito, totoo, etc. Pero kanina, sayang, hindi nila kinuha. Hindi kinuha nitong mga kasama natin yung interview kay, kapartido ni Saldico, yung representante na ako Bicol din. Dating Garin. mayor ng Si Garbin. si Garbin. Garbin, Ano yeah. pangalan ni Garbin? Pido Tido. Garbin. Nakapanayam si Congressman Pido Garbin. Nagkataon pala, Kuya Benny, na yung kanyang chief of staff nasa Madrid, Spain ngayon. Ito palang Madrid, Spain, halos 1 oras lang ang pagitan, makakarating ka dito sa Czech Republic. Czech Republic, Prague. Agad-agad daw, bagamat nakabakasyon yung kanyang chief of staff. Sabi ni Copindo sa interview ay pinakiusapan niyang pumunta agad doon sa Prague para alamin kung talaga nga bang nahuli Okay. itong si Congressman Saldico. Para lang makita. Para lang Masilip. Ang tanong kung buhay pa ba si Saldi ko? Nakita ko lang yan, nabasa ko lang yan. Buhay pa kaya? Kasi hindi alam ng ng ako Bicol Party List, hindi rin alam eh. Oo, malaman mismo kasi kapartido nga nila. Nasilip naman ba? Wala daw eh. Oh, si Garbin nagsabi, kapartido nila sa ako Bicol Party List, wala rin daw. Nasaan? Paano nalaman ng Pangulo yun? Mabigat to. Paano nga masisilip? Sinasabi na wala raw ganyan. Kaya hindi natin malaman sa kasalukuyan kung sino ang paniniwalaan natin. Di baka naman kaya hindi Saldico ang ginamit niyang pangalan, di kaya? Pwede rin. Doon sa kanyang bagong pasaporte. Yes, maaari. Diba? Maaari. Diba, Pero, parang dito sa atin sa Pilipinas pero meron ang gano'n? sa atin, paano ka naging illegal at paano naging, hindi ka naman tatawid sa isang bansa kung wala kang hawak kahit na papel di hapon man Ay, lang. oo nga, oo. Di ba? Anong dokumento Anong dokumento ang dala? ng authority ng So, Prague, ano? ang akin lang talaga nakikita, yun nasabi natin kanina, na maaaring dala niya ang kanyang mga dokumentong Philippine passport, Philippine documents, okay. at nung pagpasok niya, kanselado na ito. Mhm. Lingid sa kanyang kaalaman, maaari, kaya siya na-hold. Or maring naharang at pwede rin. sinabing, hindi ka maring makapasok Mhm. dahil ikay walang dokumento. Oo. So, ngayon, ibabalik ka ngayon sa Germany. Germany daw nang galing, di ba? Baka Germany, tumawid daw ng ano Ngayon, ng kung babalik ka ng Germany, hindi ka rin papapasukin. mali nga yun. Dahil wala ka nang papel eh. Oo, Kaya ano. malamang na magsisika na ng asylum niyan. So, Paano kung halimbawa, ang tinawagan niya kung saan siya mamamayan, Portugal, Spain, or what? Baka yun ang, hindi kayo nang kinlane niya. At doon siya nagpatulong sa gobyerno ng yun. Bansa na yun. well, pero gayon pa man, Oo. maaari kang tulungan, pero it will take time.
So may paper trail yan. Meron pa ring makikita kung ano talaga ang nangyari. Kasi kung halimbawa, di ba, Mm. sige, ikaw ay may pasaporte ka ng Spain o Portugal. Mm. Pero siyempre, Philippine passport holder ka rin, Mm. di ba? Yun ang ginamit mo, yung Portugal o Spain. Hindi, kasi kung ang hawak mo Portugal na pasaporte, bakit ka uhulin? Eh di may papel ka. Oo nga, no? Di ba? Ibig sabihin kaya kayo hinuli, may kulang kang dokumento. At yun lang magiging kaso mo. At pwedeng hindi ka i-detain, pakawalan ka kagad. Ang mahirap nito, nahuli lang si Saldi ng oras lang, tapos pinakawalan. Kasi di naman pwede i-detain ng tao na matagal. Magiging illegal detention sila noon. Di ba? Kaya pakakawalan kagad nila yun. Halimbawa, meron ka ba, ikukumpirma lang, hindi ba bigat na kaso lang yung papeles lang pag-uusapan. At yung kasakyan nila, nakita nila ba, lumagpas sa border ng Czech papuntang Germany, titignan lang, check upin kung baka may dala kayong kontrabando. Eh, kung wala naman kinakita ang kontrabando eh. O, ba't tapos, passport nyo pala, pang Portuguese. O, bakit pakakawalan kagad kayo? Yan, nakikita ko dahilan, baka pinakawalan kagad. Tapos, nakarating kay Junior na na-hold na daw. At yung nagparating sa kanya, hindi natin alam kung yun ay traitor sa kanya o ano. With ka. Hindi, baka nakita naman yung ibang mga dokumento niya, mayroon siyang Philippine passport na saldi ko. Well, gaya Posible na na. sabi nila, wala pa namang red notice ang Oo. Interpol. Wala, tama, Mm. So, anong dahilan para arestuhin siya ron? Ang nakikita ko lang na pinakadahilan para ma-hold siya, huwag natin sabing arestuhin, ay dahil doon sa kanyang pasaporte, nakanselado na. Oo nga, no? Oo, yun lang ang Baka nakikita natin. naka-alarma siguro. Yes. Now, ang tanong naman dyan is, totoo bang na-hold siya? Saka hindi. Ganun ba ka-eng si Saldi ko? Na appropriation, na kapag may makinari ng mali-maletang pera, tapos sa passport na alam niyang na-hold na, babiyahe pa siya doon. Ikaw naman, alam mo yung passport mo naka-alerto na sa lahat eh, babiyahe ka pa ba gamit ang passport na yon? Hindi ako naniniwala eh. Di ba? Matalino si Saldi ko eh. May iba pang dahilan kung bakit ito ay nangyayari ngayon. At na-announce to kung nasa si Saldi ko. O baka naman o na-hold baka lang. namataan lang. Kasi nga una nakalagay sa caught in kakala nila nakita. Kasi nagkaroon na unang lumabas yan sa social media eh. Nagtalo-talo sa salitang ginamit eh. Oo. Di ba? Sabi na isa, di ba, caught ba na arrested? Yung unang naglabas online news eh. Makikita mo yung thread ng usapan ng pinagtatalunan. Ano ba? Nakita ba na caught as in namataan? O ba't na huli? Binago, arrested. Arrested. Hanggang ngayon nga, ano? Ayan, ako naman, nanghahawak doon sa announcement ng Pangulo. Kasi kung ako po Pangulo, hindi ko basta-basta i-announce na nahuli yan kung wala akong batayan. Di ba? Para tamo sila matatalino tong mga to, mga broadcaster na veterano to at babad na babad sa balita to. Matatalino tong mga to. Ibig sabihin, may mga nag-iingat na sila sa mga salita nila pero nahuhugisan ko dito. Anong man dahilan? Bakit na-announce to na wala si Saldi? Ano ba talaga totoo? Ano ba talaga totoo? Para sa akin sorya ko lang mas maganda talaga kahit wag na hintayin si Saldi ko, pwede naman isimula ng investigasyon eh. Sapat na siguro yung 18 Marines na makapag testigo, maimbestigahan dito sa Senate hearing. Diba? Kaya nga sabi ko, mas pinupuspos nila ngayon, di ba, si School Bukol, mas pinupuspos yung impeachment kaysa dito sa 18 Marines. Pangit. Dapat isabay mo. Kung gaano ka, dati sa 18 Marines, bali wala sa inyo. Hindi nyo iniintindi. Samantalang yung itong kay Sara, intindi nyo. Grabe kayo. Kaya dapat talaga maupo na si Senator Marcoleta eh. Dapat ibalik sa Blue Ribbon si Senator Marcoleta. Mabalik lang si Senator Marcoleta bilang Blue Ribbon. Ito, tandaan nyo Mabalik lang si Senator Rodante Marcoleta bilang Blue Ribbon ng chairman. Tapos na lahat ng issue sa bansang Pilipinas. Tandaan nyo yan. No? Diyan na magsisimula, tapos na lahat yan. Wala nang po problema sa issue ng flood control. Tapos na yan. Di ba? Mahuhuli na akong big fish. Kaya nila tinanggal yan ng dahilan kasi mahuhuli ni Senator Marcoleta kung sino big fish. No? Kaya si Senator Marcoleta, supportahan lagi natin. Wala akong ebidensya kung wala akong resibo. Pero tayo naman, mga pangkariwang mamamayan, hahanapin natin ano ang pruweba talaga. Lalo ngayon,
may mga iba't ibang impormasyon na nagsasabing hindi daw nahuli si Saldico. No. So Well, anong gagawin natin to? Abangan natin. Oo, wala- abangan na lang. abangan- Okay, hanggang dito lang po natin. Abangan na lang natin, no? Pero dito talaga hindi natin alam kung may taki pa nangyayari. Diversion tactics ba to para sa impeachment ni Sara? O, dapat talaga mabalik na si Senator Marcoleta bilang Blue Ribbon. Ibalik na to. Tapos na to para wala nang issue, di ba? Tanggalin na yan. Kayong mga senador dyan na mga majority, bagising naman yung iba sa inyo, kahit 4 lang sa inyo, hanggat maaari, kuditan nyo na yan kung kinudita nga si Jesus Cordero di ba? Hindi ba masama yung ginawa nila? O etong kuditan nyo naman, masama pa rin magawin yan, choice nyo yan. Para maano na yan, para matanggal na yung school bukol na yan, mapeta na to si Pinky, mabalik na si Senator Marcoleta bilang Blue Ribbon. Matutuwa sa bayan ng Pilipino pag nabalik si Senator Marcoleta. Okay, maraming salamat sa inyo. Hanggang dito lang po, paalam po sa inyong lahat.